Eto mga kababayan, yung nangyari kanina dyan sa, or parte ng nangyari kanina dyan sa hearing mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi inakusahan dito si inakusahan dito si Tito Sen, Erwin Tulfo, na pinagdeliveran daw din mga kababayan ng mali-maletang pera. So ngayon ito, pakinggan po natin. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po ito at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area. Uulitin ko, kapag ka nag-aakusa ka, kailangan may matibay kang ebidensya. Pag wala, hearsay yan. Sabi-sabi lang, salita lang, kwentong barbero lang. Kasi inadvance na kami ng team leader namin na nag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aray kami na dumating sila ni Boss Saldi. Kalo na dumating la. Ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Pang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritz yung limo ni Boss umikot. Tapos nag-drop off. Tapos Nasaan ang ebidensya? sa parangdanan, Your Honor. Diba, alam nyo mga kababayan, kaya inaantok yung mga tao dito sa loob eh. At saka kaya kung mapapansin nyo yung mga senator, katulad din na Alan Peter Cayetano, ni Rodante Marcoleta, kaya matamlay magtanong yung mga yan. Kasi walang ebidensya eh. Kita nyo ang lamyano mga kwento. Wala man lang ebidensya. Paano tayo maniniwala dyan? Lalo na nung inakusahan nila, eto nga sila Ila de Lima. Hindi pa naman to congressman ng mga panahon mga kababayan na binabanggit nila yung mga date na nakatanggap daw ng pera sa paper bag. Ano ba yon? At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po, si Police, Police Major Dichoso po. Tapos nun, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubo po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama po, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinabay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol. Nauna na po, akyat sa taas po. Paanong deliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang usually ang laman ay... 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang laman. maletang? 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40? Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan? Ay, sige, Your Honor. More or less kailan? Kailan? When? Year 2024 po, bago mag... Campaign period? Yes po. Okay. Itiniming nila. Kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga Ilan yung sabi na natanggap daw ni Tito Sen na pera, mali-maletang pera? Ilan yun? Ilan? Ay, sige, Your Honor. more or less kailan? Kailan? When? Ang usually ang laman ay... 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So isang laman. maletang? 5 po, 5. 5? 5 maleta daw mga kababayan yung i-deliver kay Tito Sen. Alam niyo po ba kung bakit isinama nila dyan si Tito Sen? Eto in my personal opinion mga kababayan, since hindi nila maakusahan si Senator Ping Lacson, ang ginawa nila mga kababayan, isinama nila si Tito Sen. Kasi di ba kung matatandaan nyo noon mga kababayan nagsalita si Senator Ping, pag ako nagkaroon ng allocables dyan, pag ako inakusahan dyan na nangurap, manghahabol ako ng taga. Di ba sinabi po yun ni Senator Ping? Ngayon mga kababayan, since hindi nila kayang akusahan si Senator Ping na tumanggap na mali-maletang pera, ang ginawa nila, ang inakusahan nila si Tito Sen. Kasi pwede nilang indicate si Tito Sen mga kababayan kay Senator Ping kasi nga, si Senator Ping at si Tito Sen magkaibigan talagang matalik yan. Kaya nga kung makikita nyo, binanggit kanina ni Alan Peter Cayetano, oo kasi si Senator Soto, talagang
partner sila ni Senator Ping. Di ba yun yung gusto nilang palabasin dyan? Anyway, tuloy pa natin. Ang maleta na tig Opo. 40. Yes, Your Honor. Kasi hindi kasi nila kayang sirain si Senator Ping Lacson. Unang-una, talagang hindi corrupt si Senator Ping Lacson at lumalaban talaga yan sa corruption. Although hindi rin corrupt si Tito Sen, mga kababayan, pero pwede nilang idikit si Tito Sen kay Senator Ping Lacson. At palabasin na walang kwenta yung investigasyon ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee nung mga nakaraan. Mga kababayan, di po ba? Yan ang ginawa nila ngayon. Yeah. So more or less kailan? Sige, Your Honor. More or less kailan? Kailan? When? Sabi nung nag-comment dito, sayang yung gastos. 25 million a day, mga kababayan, na nagagastos ng Senado sa mga hearing na ganito. Year 2024 po, bago Campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson. But Yan, everyone oh. knows. Ito, tingnan nyo ha, pakinggan nyo yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Pakinggan nyo. Para sa kanya daw mabigat dahil pinaniwalaan daw yung Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then Di ba? Nagets nyo na, mga kababayan, kung bakit nila pilit inimplicate itong si Senator etong si Tito Sen sa mali-maletang pera. Kasi nga, total, hindi nila kayang akusahan si Senator Ping Lacson dahil manghahabol talaga ng tagayan. Ang ginawa nila, ang inakusahan nila, mga kababayan, si Tito Sen. And then, idinikit nila kay Senator Ping Lacson. O sabi nga ni Alan Peter Cayetano, pinaniwalaan natin yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson na mag-partner naman yan dalawa na yan, si Lacson at saka etong si Soto, hindi lang sa business kung hindi in politics. Yan yung ginawa nila, mga kababayan. Diba, ang problema ngayon, alam nyo kung ano yung malaking problema sa ginawa nila? Nasaan yung ebidensya? Paano mo ipoprove na totoo yung kwento nitong mga nagpakilalang ito na 18 miyembro ng Marines? Akala ko naman kanina, kaya excited yung mga tayo, especially mga kababayan Pilipino natin, kung matutuloy etong hearing na ito, akala ko naman mga bigatin yung iimbitahan. Yun naman pala, yung mga sinungaling na 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Na ngayon, ang purpose kaya inakusahan si Tito Sen para idikit kay Senator Ping. dun sa susunod na paragraph, pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Ayan, na pangalan nilang susunod na si Senator Erwin naman ang pinunteriya kasi siya yung legit na chairman ng Blue Ribbon Committee. Anyway, tuloy natin. chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So, babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo. Walang ebidensya eh. Magandang umaga po yun. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 bisis. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Maliit lang po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng Sa ngayon nakakita, tanyo eto nga nangyari nga dito, moro-moro mga kababayan. Kita nyo yung 2 katabi ni Alan Peter Cayetano, nagchichismisa na lang mga kababayan. Hindi na pinapansin yung hearing. At saka ito yung nakakapagtaka. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na pinakamatinding error ng investigasyon na ito. Kita nyo kung sino yung nasa likod ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Si Mike Defensor. Sino ba si Mike Defensor? Si Mike Defensor yung nag-donate ng 30 million pesos sa kampanya ni Marcoleta kahit hindi pa campaign period. Diba kahit hindi pa election day. Ayan bakit naandyan dyan si Mike Defensor? Siya nga yung hinihinala na nasa likod ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Kasi nga mga kababayan, itong lahat ng hearing nila ito, planado talaga nila yan. Para para punteriyahin
yung mga taga simple majority para sirain yung credibility. Ito ba yung pinagmamalaki mo, Senator Dante Marcoleta, na wag kukurap? Paano kami kukurap dito? Walang ebidensya. 'Di ba? Paano pala hindi kami kukurap dito ay walang ebidensya. Puro salitaan nyo lang, laway lang. Po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Maliit lang po. Nagchichismisa na lang, oh. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium. Yung po. Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po, Okay, tapos yung medium. nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Ganun po. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. Correct. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Oo. Yes, Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay? Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumalbong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na Di ba dapat mga kababayan, ako ewan ko sa inyo. Pero para sa akin mga kababayan, ako kung ako nagdi-deliver ng perang ganyan, ibibidyo ko yan, pipicturean ko yan, at sasabihin ko na, eto boss, eto na yung eto na yung mga maleta na ipinadeliver mo sa akin sa bahay na ito ni Senator Erwin. Ngayon, kung wala dito si Senator Erwin, ito po yung katiwala ni Senator Erwin na nag-receive nung pera. Kung ako lang, mga kababayan, yung nag-deliver, ganun gagawin ko. Tapos isisend ko dun sa nag-utos sa akin para makita niya na na-receive na nung client yung yung item. Di po ba mga kababayan, dapat ganun. Kung yun nga Lalamove, Lazada, kapag nagdi-deliver yung mga delivery boy nila, di ba ganun, nagpipicture to confirm na na-deliver na yung item? Nakakapagtaka dito, bakit wala silang ganun? Di ba bakit puro laway lang? Ito, paano kakagatin to ng taong bayan, Aber? Di ba paano kakagatin to ng taong bayan? Puro laway lang. Dinaig pa kayo ng mga delivery rider. Na kapag ka nagdi-deliver, may proof, may picture, may video pa. Kaya nga mga kababayan, para sa akin talagang isang malaking kabalbalan itong ginagawa ng mga ito. Kaya ito po talaga ay isang patunay na inaaksay talaga ang pondo at pera ng taong bayan. 25 million pesos ang ginagastos sa isang araw kapag ka may operasyon ang Senado. Tapos ganito lang yung masasaksihan natin. Literal na scripted. Diba? Anyway, tuloy pa natin. na po yung si Boss Mark na po, tsaka yung nare-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa lang. Basement, Pababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. Tinulak So yung sa- kotse sa parking lang kayo, sas lang po ng bahay. tapos nadala yung maleta hanggang sa basement. Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon eh. Yung, Okay. yung ano So po kung yun. halimbawa dadaan namin dun sa mga lugar na sinasabi niyo, matuturo niyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your niyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Yan, kita nyo ito, dito talaga ako natatawa mga kababayan. Ito, dito ako natatawa. Progressive acto at nandito siya nung Martes Martes at this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Dito ako natatawa. Nasa paragraph 43. Tapos Leila de Lima. Tapos may nakalagay dito sa Polo Club na bigay. Sino po dito? Nagugulat lang po ako kasi additionally ang anti-Marcos, yung progressive groups and yung Dilaw at Pink. Pero- Ito, pinupunteriya na yung mga pinklawan. Ito
Yung mga pinklawan, pinupunteriya na kayo ha. Recently, sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Pag biglang nandito mga pangalan nila, again, that doesn't mean this is Tingnan nyo, habang nagsasalita si Cayetano, mga kababayan, panoorin nyo si Mike Defensor. Panoorin nyo si Mike Defensor ha. Tingin lang kayo sa likod nung habang nagbubulungan yung mga Marines. Panoorin nyo si Mike Defensor. recently sa nangyayari sa Senate, Marcos na rin eh. Pag biglang nandito Ah. mga pangalan nila, again, that doesn't mean this is true. That's why I want to found. Sinong may anong kay Leila de Lima at saka kay Franz Castro? Mga kongresista. Si Franz Castro, Your Honor, laging ka-meeting niya nila boss sa Lico, sa opisina niya doon sa Congress po at saka sa townhouse. Then pagkatapos po ng meeting nila, paglabas po, may mga bit na po yan silang mga paper Pag bag. sinabing sila, sino pa usually kasama ni Franz Castro? Not necessarily sa pera meeting. Yung babae rin yun, Your Honor, yung lagi niya kasama. Tatlo yan sila, Your Honor, kasama si Raul Manuel at saka yung isa pa. Si Franz Castro at saka si Brosas, Your Honor. How about yung kay Leila de Lima? Yan. Si Ito, Laila de Lima ha. Laila de Lima. Laila de Lima po, lagi po yan sa townhouse. Ka-meeting po sila boss. Then, pagkatapos po niyan, ganoon din po, may dala-dala na rin po yan. Kuha niyan, Your Honor, Quadcom hearing. Kailangan natin Ayan o. Ano yung sabi dito mga kababayan? Kasi mabubuking eh. Tanyo ha, biglang papasok si Marcoleta. Ano yung sabi nitong bobo na to? Ano po yan eh? Quadcom hearing? Hindi naman siya congressman ng panahon na yun eh. At hindi rin siya miyembro ng Quadcom. Eto, tandaan nyo mga kababayan ha. To be fair naman, hindi miyembro ng Quadcom si former Senator Laila de Lima. At mas lalong hindi siya congressman ng mga panahon na yon. Dito pa lang booking na. Kaya anong gagawin ni Marcoleta? Siyempre, to the rescue si Marcoleta. Tama yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo. Kung a-attend sila dito, wala silang kontrol. Bakit? Pag magsisinungaling na yung 18 dating miyembro ng Marines, pag mahuhuli na biglang re-rescue, etong si Marcoleta. Eto, panoorin nyo ha. Quadcom hearing. kailangan nating i-clarify muna kasi yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Laila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon. Di ba? Bakit siya kasama rito doon sa listahan Ngayon biglang itatama nung ex-marine mga kababayan. Kasi wala to the rescue si Marcoleta. ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may ilses po kami dyan kasi Your Honor, Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon. nung congresswoman, nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Bobo ka pala. Sabi mo miyembro ng Quadcom. Sabi mo Quadcom. Dito pa lang mga kababayan, kita nyo. Ang sabi pa niya, may lapse daw sila nung panahon na yon. O kung may lapse kayo, ibig sabihin, hindi tugma yung kwento nyo. Talagang inimbento nyo lang yan. Ayan. Huli na mga kababayan, Huli na. Bobo na lang ang maniniwala. Baligod, kung congresswoman na po kasi kaya na sama po dyan sa mga congressman po. Kasi bukod sa kanya, itong tunay na mga congressmen na nilist down nyo sa paragraph 43, babanggitin ko na, salita nyo naman ito eh. Ito yung mga nag-deliver po kami mismo sa bahay ng ilan sa HOR at yung Hindi, sala ka dyan, Senator Dante Marcoleta. Dapat, total, salita nila yan. Dapat sila ang pababasahin mo yan. Sila ang pababanggitin mo yan. Niyan. Para tumugma kung talagang ginawa nila yan o inimbento lang. Kasi pag binasa nila yan, pag tinignan nila yan, pag statement nila yan, alam nilang kanila yan. Hindi ikaw ang magbabasa. Dapat ang magbabasa niyan yung mga resource person. Kasi yan po ay salaysay nila. At kung talagang sila ang gumawa niyan, dapat alam nila yan. yung iba kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Sila yung mga sumusunod. Sala yan. Benny Abante, Sia Adyong,
Nilahat. Jose Alvarez. Dito binabanggit niyo kung saan kinuha eh. Halimbawa, si Benny Abante, kinuha niya sa House of Representatives saka sa Townhouse. Si Sia Adyong, mga congressman po ito House of Representatives niya kinuha. Jose Alvarez sa Forbes Park House. Jojo Ang, Townhouse. Julien Baroa, Townhouse. Ace Barbers, Townhouse. Ching Bernos, House of Representatives. Arlene Brosas, House of Representatives, Townhouse. Franz Castro, House of Representatives, Townhouse. Joel Chua, House of Representatives. Manix Delipe, House of Representatives. Ito nga, si Lima, Townhouse niya kinuha. Dan Fernandez, House of Representatives, Townhouse. Janet Garin, House of Representatives, Townhouse. Dong Gonzales, Townhouse. J. Konghun, Oh. House of Representatives at Townhouse. Jervil Luistro, House of Representatives. Raul Manuel, Ay, baka akala ninyo nagagalit ako hindi naman. Talagang ano lang to, ganito lang talaga tayo mag-reaction. House of Representatives and Townhouse. Ito yung mga anong makabayan group na sinasabi ni Senate President kanina eh. Raul Manuel, Franz Castro, Arlene Brosas. Ito yung makabayan black. Nagsasalita sila sa House of Representatives. Matagal ko po silang nakasama roon eh. Wala nang ginawang mabuti ang gobyerno. Palagi sila na lang mabuti. Na parang sila, ay ngayon pala di ko sinabing totoo lahat ito, kaya kayo nandito para patibayan ninyo, para tindigan ninyo na totoo lahat ang sinabi nyo ito. Sandro Marcos, Forbes Park, Paulo Ortega, House of Representatives, Joseph Paduano, House of Representatives, Townhouse, Stella Kimbo, House of Representatives, Townhouse and Residence, J.J. Suarez, House of Representatives, Erwin Tulpo, ayun, Green Hills, House of Representatives. Itong lahat po ng binanggit ninyo na mga ngayon ay naglilingkod na miyembro ng House of Representatives, yung iba naman ay wala na, kailangan patibayan natin sa pagitan ng inyong individual o sama-samang paglalahad na tama lahat na sila ay nakatanggap sa iba't ibang paraan at iba't ibang lugar ng salapi. Yari itong si Marcoleta pag nabuksan yung 500 million na allocables niya. Na kailangan nating mapatunayan ngayon. Sino gusto magsimula? Kailangan mapatibayan natin lahat ito. Kita niyo yung gagawin ni Baligod, mga kababayan Tingnan niyo yung gagawin ni Atty. Baligod. Your Honor, itong mga dating mga sundalo natin ay meron silang na-share sa akin na screen capture ng kanilang chat group, no? Kasi ang nangyayari po noon, may chat group sila. Pag mag-deliver sila ng pera sa personalidad, ay kinukuhanan nila ng picture. Nasaan? At ipinapasa sa chat group nila. Pag nakita po yun ni Ginoong Zaldico, fino-forward niya doon sa recipient at sinasabi, okay na ako sa iyo etc. Pero kung kasama mismo si Ginoong Zaldico sa pag-deliver, hindi na nila napipicturan. Hindi, yun lamang, maski na yun, pwedeng tanggapin ng komite dahil ang importante lang, mapatibayan natin na itong mga taong binanggit natin ngayong umaga, sapagkat ito naman nasusulay inyong pinagsama-samang salaysay, merong mapagbabatayang... Ito noong April 8, Tuesday po ito, may nag-text yung si Police Captain Alvin Nugid, yung parang team leader po nila. Sabi niya, Franz Castro, saka Arlene Brosas, dito na sila, sir. Tapos may sagot, sir, may kasama pa daw sila, continue daw. Pabato na lang, sir, sa truck. Isinama pa si Tinyo. Isinama pa si Kong Tinyo, mga kababayan. Sa baba. And then may naipasa rin nga sa akin na isang picture ni Congresswoman Yan. Brosas
doon sa opisina ni Yeah. Masasabi ba nating ebidensya yan? Ha? Ang kailangan nating ebidensya, yung may picture talaga na hawak yung maletang pera. Ang kailangan nating ebidensya, mga kababayan, kahit man lang sana video, na talagang kinukuha yung maleta na may lamang pera. Nakita talagang may pera sa loob. Hindi yung ganyan, Atty. Baligod, abogado ka pa naman din. Congressman Saldico, no? So si Congresswoman So lahat ng nabanggit na Okay, tanyo, biglang kinat na ni Marcoleta kasi wala eh. Walang bearing yan. Walang basis yan. Papakita ka ng picture na ganyan. Mas magaling pa si Bryce Hernandez. ating public figures ngayon, merong mga confirmatory na ebidensya sa chat ninyo, kung hindi man litrato, confirming that all of them Opo, received these kickbacks. yung pag-receive po ng kickback, sabi ko, pinapadala sa group nila. Yun nga, merong coverage na chat group report, kung ano man ang tawag ninyo, para mapatunayan nating isa-isang mga ito na nakatanggap ng kickback. Hindi po exactly na one-on-one correspondence po, no? Dahil Wala. Ibig sabihin, wala. Ang hinihingi ni Marcoleta dito, mga kababayan, yung katulad ng sinabi ko, na halimbawa, nag-deliver ako ng pera sa bahay ni, sino ba yung viewers natin dito? Ni Ma'am Mary Jane Divira. Halimbawa, nag-deliver ako ng pera dyan. Ngayon, ibibidyo ko yan to confirm na na-receive niya or nang katiwala niya yung pera. At the same time, mga kababayan, pipicturean ko din yan at isisend ko syempre kay boss. Ngayon, mga kababayan, yun ang hinihingi ni Rodante Marcoleta. Anong sagot dito? Hindi daw exactly ganun. Ano? Ibig sabihin, wala. Invento lang yan. yung iba po na na-capture nila sa screenshots, through screenshots, Screenshot pa. pinakuha po sa telepono ng iba. Pero may naiwan din po sa na maibibigay po namin sa inyo. I think ang ibig sabihin, Chairman, katulad nung nagtanong ako kay Senator Tito Soto, allegedly, sinagot nung tatlo na, or tatlo, na tinanong ko kay Senator Erwin. So I think kung sino lang may personal knowledge dun iba. Okay yun, nakabase na lang kayo sa personal knowledge. Yan na lang yung pinag-aanuhan ninyo. Nung inakusahan nyo si Tito Sen, nakabase kayo sa personal knowledge nyo kahit wala kayong ebidensya. Nung nag-akusa kayo kay Senator Erwin Tulfo, nakabase rin kayo sa ganyan kahit wala kayong ebidensya. Paano maniniwala ang taong bayan yan? So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, since nabanggit po ang pangalan dyan ni Senator Erwin Tulfo, yan po ay mariing pinabulaanan ni Senator Erwin Tulfo mismo. At ayon po kay Senator Erwin Tulfo, itong ginagawa ng kampo ni Marcoleta, mga kababayan, ay pag-atake at pag-destabilize sa ating gobyerno. So ngayon, ito, pakinggan po natin etong interview, mga kababayan, kay Senator Erwin Tulfo ng DZMM Teleradyo. Ito, i-play po natin. Nakausap na ho natin sa telepono ang Senate Minority Bloc. Ayan, kanina pa natin kinukuha ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, walang iba kundi si Senator Erwin Tulfo. Patay kayo ngayon sa ganti ni Senator Erwin. Patay kayo sa ganti ni Senator Erwin at saka ni Tito Sen. Senator, good Senator, morning. good morning. Good morning, Danny and Rica, right? Opo, yes po. Yes po. Thank you very much. Correction po, correction. Majority block, hindi minority block. Yeah, majority block. Naku, I'm sorry. Yung nasabi ko pa minority block. Ang bilis kasi magpalit, Senator. Nagpapalit-palit, nahihilo na kami. Anyway, syempre kayo ang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Na ngayon din, meron din Blue Ribbon naman dyan. Yung block naman ni Marcoleta at saka ni Pia Cayetano. So, how are you taking all of this? Dahil mukhang sa Lunes pa dapat kayo Senator Erwin. Nag-enjoy po ko. It's very entertaining. Pang Netflix po, pang teleserye. Kasi po, yung hearing ko yan, hiring-hiringan kung tawag po dyan. Dahil illegal po siya, illegitimate. Dahil nagdeklara na po tayo bilang chairman kahapon pa na ang hearing po ay for Monday. Yes. Number 2, kaya po illegal, sinabi na rin po ng sa Acting Senate President Gatchalian, wala pong hearing ang Blue Ribbon today. Upon my request, kaya diniklara niya po. So, ginawa niya po, last night pa nag-issue ng memo na work from home po mga staff dahil in anticipation nga po magkakagulo. So, nagkakagulo na nga po dyan sa labas. Marami na pong mga tao, nagbi-build up po yung mga tao. So, wala pong staff
Wala rin pong, kaya po illegal dahil wala pong mga members, yung secretariat po ng Blue Ribbon para Tama. mag-record, etc. Wala pong mga tao doon. Number 3, illegal po ay because wala pong members ng minority. Dapat pag Blue Ribbon po, may members po ng minority. Kami po na majority, hindi invited. Sila-sila lang. Paano? Tsaka mga kababayan, pagmasdan nyo ha, yung hearing nila ngayon, hindi po lahat ng mga taga-minority ni Alan Peter Cayetano nagpunta doon. Katulad na Joel Villanueva, di ba? Hindi natin nakita. Si Joel Villanueva, mga kababayan na naandya dyan, sa hearing po ni Rodante Marcoleta, ibig sabihin hindi talaga sila solido. Siguro yung iba dyan nag-iisip ng tumalon, mga kababayan, papunta dito sa Magic 12, etong simple majority. Kasi mga kababayan, hindi na po talaga maganda ang takbo ng Senado ngayon. Saan ba naman kayo nagkatala? Mag-hearing pero yung pinag-uusapan, puro moro-moro, tapos ginagastosan ng taong bayan ng 25 million a day. Paano po yun? Sila po na minority, they believe that they are the majority, pero mas marami po kami inamit, 10 lang po sila. Tapos 4 lang po sila. So, illegal po talaga from the very start. Ang purpose lang po ng pag-hearing nila to grandstand, optics, press release, dahil pinipick up po ng mga mainstream media at saka social media. Okay. Boss Danny and Miss Rica. Pero Senator Erwin, whatever, ang sinasabi mo kasi, walang secretariat, di ba? So walang proper recordings itong nangyayaring hearing nila. Illegal nga, sabi mo. Tapos puro optics lang ito, walang staff, tapos walang minority na represented dyan. So ibig sabihin, this will never appear in the Senate Journal. Correction, Boss Danny. Walang majority. Puro sila minority na ngayon. Okay. Wala naman yung members ninyo, yung majority. Wala po. Yung ibig sabihin, ganito na lang po, para mas malinaw. Walang miyembro ng the other side. Okay. So, wala po. Dapat po, balance po yan. Meron sa kanila, represented sila na minority. Paano naman po yung majority not represented? Pangalawa, wala pong recording dyan. Hindi po papasok sa journal yan. Tama. Alam naman po nila yan eh. Okay. Sila lang nagkikwento-kwentuhan talaga. Ang purpose lang po nila, is to grandstand. mapanood ng mga tao sa social media, mapapanood ng mga tao sa mainstream media, to grandstand, to attack the government. Ang pinaka-purpose po niya, pinapanood ko, basa ko po, paulit-ulit na nag-deliver ng pera sa Ilocos, sa Babla, to destabilize the government, the head, the chief executive. Ayan na Yan talaga yung pinaka-purpose ni Rodante Marcoleta dyan. Kasi di ba sabi nga ni Rodante Marcoleta, wag daw kayong kukurap kasi dadalhin daw nila sa tamang direksyon ang Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-iimbento at mga gawa-gawang kwento nitong mga ex-marine na ito. Okay? Nasabi na po nila dati yan. Sasabihin na naman. Na-submit na po nila yung statement nila niyan sa ombudsman. Sasabihin na naman ho ngayon. And then sa Monday, they're expecting na sasabihin na naman nila at magiging, kaya malakas po ang loob nila kasi invited sila sa Monday na resource person. Nagdadalawang isip na po ako ngayon na magiging official pa ngayon yung sasabihin nila. Nagsalita na po sila sa media ngayon. Nagsalita na po sila sa lahat. Pagkatapos sa Monday, invited pa sila. Nauna na po sila nagsalita. Iniisip-isip ko, pag-uusapan po namin at saka ng secretariat po ng Blue Ribbon kung iimbitahan pa sila kasi ang sarap naman ng buhay. Nag-announce na sila sa media, sa social media, pagkatapos i-invite pa sila para ma-record yung sasabihin lang official. You're meaning to tell us, Senator Erwin, sorry po, itong 18 Marines na ito, invited for Monday, na supposedly ay dapat po magsisimula ng hearing on your block. Opo. Kasama sila dapat sa invitation. Sinulatan po sila kahapon, Boss Danny, Ma'am Rica, sinulatan sila kahapon, cancel ang hearing today, move on Wednesday, Monday. Tama. Monday. Natanggap naman nila. Confirm ba sila? Nag-confirm? Nag-acknowledge po sila, Senator. Sabi ng Senate ng Senate Secretary na pinadalhan po sila ng notice. Pero nag-confirm, wala ko pang confirmation. Hindi On pa Monday. kami nag-uusap ng Senate Secretary kasi ang namomonitor namin kahapon, nag-organize sila ng grupo na magpe-prayer vigil. Opo. Ngayon po, nagkakagulo doon sa labas. Paano pa ngayon? May question now is, nauna na kayo, nagsalita na kayo dyan, naibigay nyo na. Lahat parang forum shopping na lang ito, Boss Danny, Ma'am Rica. Yun nga nangyayari dyan, mga kababayan. Naging forum shopping na lang itong mga 18 nagpakilala na dating miyembro ng Marines. At saka mga kababayan, kung ikaw ay naghahanap ng katotohanan, mukhang hindi mo makikita sa kanila yung katotohanan Kasi ang kailangan talaga natin dyan ngayon, ang pagkaganyang mga aligasyon, ang pinag-usapan, ang labanan dyan, tibay ng ebidensya At lalim ng sinasabi mo na may backup evidence ka o may resibo ka. Kaso ang problema, mukhang wala. Itong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Opo. Naibigay na nila sa ombudsman yung statement nila, nagbigay na sila sa NBI. Ngayon, sa media, naulit na dati, pina-press release na nila yung mga pangalan, listahan ng mga tao tumanggap na ng mga mali-maleta. Ngayon na naman, inuulit. And then sa Monday,
abay, magiging official pa, sasabihin lang, redundant na masyado, naibigay na nila. Kaya nga po, we're consulting with our lawyers. How is this, di ba? Paano ito ngayon? Meron na sila statement sa ombudsman. Lahat naman po ng magiging meeting po, ng hearing po namin, mga pieces of evidence statements, will be submitted to the ombudsman because Tama. that's the proper forum. Opo, but I would have to ask this then, Senator Erwin and partner, no? Dahil bagong constitute lang din po ulit yung Blue Ribbon Committee na ikaw po ang mamumuno. At hindi pa rin naman po nakapagpasa ang minority na sila Marcoleta Block, kung sino ang magiging miyembro ng bagong Senate Blue Ribbon Committee na magko-convene on Monday. Yung magiging hearing po ba ninyo sa Monday dahil hindi din po tapos yung pag-constitute ng Blue Ribbon Committee, magiging valid din po ba kung hindi rin po kayo buo without their minority members? So ngayon kung titingnan nyo, bukod kasi dyan, kaya hindi dapat paniwalaan ito mga sinasabi ni Baligod. Kasi maliwanag naman na ang chairman na ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay ito pong si Senator Erwin Tulfo. At saka mga kababayan, ito nga yung nakakapagtaka Binabaligtad ni Baligod ngayon yung mga lumalabas na balita ng mga nakaraan. Katulad nito mga kababayan itong pa-blind item niya. Kasi ang comment dito ng marami nating kababayan Pilipino, si Raffy Tulfo daw, si Senator Raffy Tulfo daw. Ngayon mga kababayan, ito. Pero halimbawa po, personal na witness. Wait lang. Anuhin natin. Balik tayo. Yan. Pero halimbawa po, personal na witness ng mga sundalong ito, isang miyembro ng ating Senado ay engaged sa human trafficking, namimili siya ng babae. Oh, di ba? Yung issue ni Mike Defensor ay pinapahi doon sa isang senador. Si Mike Defensor ang may issue ng ganyan Gawa nung KTV bar mga kababayan na na-raid ng NBI. Ngayon ang pinapalabas nila yung isang senador daw. At ipinapasok pa ng mga sundalo sa kwarto na nandun yung kasamahan po ninyo. Attorney, sorry Ang problema kasi karamihan ng Senado lalaki. So pag hindi mo sinabi yung pangalan, baka hindi kami makauwi ng buhay sa mga asawa namin. So banggitin mo na kung sino. Basta Hindi niya mapangalanan. Tapos ito pa mga kababayan, hindi nila kinikilala yung palit chairmanship kahapon. Dahil po, sabi nga ninyo kanina, ay mali yung proseso kahapon. At kanina lang po namin nalaman talaga na yung pagnanakaw pala ay habit forming. Dati ay nagnanakaw lamang sila ng pera sa kaban ng payan. Ngayon, o kahapon, ay meron ding nagnakaw ng kapangyarihan. Diba? At kanina lamang po, pagpasok namin ay gusto rin nilang nakawin ang katotohanan at pagtakpan ang katotohanan sa ating mga kababayan tungkol sa pagnanakaw na ito. Paano ka ba maniniwala sa mga ito, lalo na dito kay Baligod, abogado pa man din ito? Sabihin ba naman yung senador daw buas, engaged daw, o sangkot daw sa human trafficking kasi namimili daw ng babae. Alam naman ng taong bayan kung sino talaga yung namimili ng babae mga kababayan at sangkot sa human trafficking. Kasi si Mike Defensor may issue ng ganyan. Dahil nga dun sa na-raid na KTV bar, bakit ipinupunos nyo sa iba? Diba kaya tama yung sinabi dito ni Senator Erwin mga kababayan na itong ginagawa nilang ito ay pag-atake sa gobyerno at pag-destabilize sa gobyerno mga kababayan. Tuloy pa natin. Na-consult ko na rin po yun sa Senate Secretary. Kinestyon na rin po ako, paano nga ito, Chairman Tulfo? Ang sagot ko po, invite all of them. Total 22 lang kami. Invite the 12 senators from the majority, 10 from the minority. Invite. Kasi usually po, ang member po ng Blue Ribbon, 17 total kasama Yes, ex officio. tama. 7-5 na lang po Di sinama ko na lahat. Oo. But if Para wala nang usapan, wala din na nila. They don't need to submit. Yung minority, they don't need to submit the list. Opo. Kami nga po, nung nasa minority kami, hindi talaga kami hiningan But if they boycott the hearing on Monday, sir, hindi pa rin po kayo makaka-constitute ng Blue Ribbon Committee, di po ba? Depende po. I will have to consult na naman po mamaya. Sa dami ng gulo po na nangyayari yun, I have to consult with our legal, our experts po sa Blue Ribbon kung yung majority members pa will constitute a quorum. Quorum po ang kailangan kung lahat po kami member na 12 na mag-attend, may quorum po kami. Oo. So ito, Senator Erwin, dahil kanina ini-invoke na naman kasi ni Senator Cayetano that under the rules nga ng Senate rules, 13 dapat na hindi siya pwedeng mapalitan. So feeling niya, siya pa rin yung moral, legitimate Senate President. So Ang tanong po dapat sa kanya, Sir Danny, nag-elect ba kami ng Senate President? Yan. Did we elect a Senate? Do we have a new Senate President? No. We only have an acting Senate President under na Senate pro tempore namin na si Win Gatchalian. We know that. We know the rules. We cannot elect a Senate President, but we can unseat a Senate President by a majority vote.
Kaya nga po inansit namin. Pero the Constitution says it has to be 13 to elect a Senate President. Yes. So right now, hindi na po siyang Senate President dahil may acting, while there is no Senate President yet, the pro tempore is the acting Senate President. Tama. So in the meantime na merong impasse, may gridlock, ang taong bayan na naman na nakabantay dyan Sir, dahil... Oo. well actually there's no, Boss Danny, there's no impasse na because there's already the majority. Kung kahapon po yan, na bago dumating si Cheese, meron po nga stalemate deadlock, Okay. 11-11. Lumipat po yung isa, so nabawasan sila 10, kami po yung nasa 12. Okay. So Tama. na-break na natin po yung impasse na yan. Oh. Pero Ano parang- po ang gusto nila? Parang yung sinabi naman po na statement ni Senator Cheese Sen Erwin, sabi niya, I don't want to take any sides. I don't want to join any partisanship. Basta it's Ganyan. just a sense So of parang duty. independent yung pagkakaintindi ko dun sa sinabi niya statement. But at the same time, Ms. Rica, when a motion was filed na kung there's any objection, since there's no objection, the motion was approved. Ah. So effective na po yun dahil approved siya. Kasi po, he did not speak up. Kung kontra po siya, he could have said like, Tama. I refuse or I do not. Or something to that effect na hindi po ako sumasang-ayon na ibakante po ang lahat ng posisyon. Tinanong po malakas po Pero Hindi, tsaka mga kababayan na ito, isipin nyo ha, nung sumipot itong si Chis Escudero doon po sa session hall, na ang naando doon lang ay mga taga-minority mga kababayan, at nung niyakap siya ng mga taga-minority, automatic na yun, nangangahulugan na talagang lumilipat na siya sa minority ni Tito Sen na ngayon ay simple majority na. Di po ba mga kababayan? Kasi hindi naman siya nag-object doon sa mga paglalagay ng mga bagong chairman doon po sa mga komite. So ibig sabihin legit talaga yung mga bagong chairman doon po sa mga komite katulad ni Senator Erwin Tulfo diyan sa Senate Blue Ribbon. papipiliin sa ang side siya, hindi po talaga siya nagsabi kung majority siya or minority, di po ba? Wala po siyang sinabi, basta ang sinabi niya lamang po, ang kailangan po may quorum. So may quorum po kami kahapon. Tama. Yun po yung malinaw, no? Yun po yung malinaw. Nagkaroon tayo ng Exactly. quorum. Ngayon Opo. sinasabi na wala kaming quorum, wala kaming 12. Let's 12 po kami. Di po ba? Hindi, kaya nga 12 nga, so that constitutes a quorum, kaya nga dapat talaga valid. Kasi nakausap din namin Senator Erwin kanina yung framer ng Constitution. Tama naman daw yung ginawa nyo. You have the number 12. Kaya pwede rin kayo mag-change ng, let's say, chairmanships. Which you did. Tama. Ako, Tama. tama po yun. To unseat po, Oo. the Senate President, we have the authority po, we have the power because may quorum po kahapon. Pero, basing on the Constitution, we cannot elect a Senate President. Yes, kaya We can Tama. only elect a pro tempore down majority leader and committee chairman. Kaya hindi po namin nga ginalaw Inalis lang namin siya doon dahil hindi kami makapagboto dahil malinaw, 13 ang Okay. kailangan for Senate President. Oh. So how do you see this resolved? Kasi kung nagmamatigas din sila na feeling nila sila yung nasa right side ng Constitution, do you think na dadalhin na naman ito sa Supreme Court yung petition for quo warranto, questioning yung legality? Nasa kanila po yun, Boss Danny. Sa kanila yun. Oo. Eh, meron na pong ruling dyan, 1949, Avellino at saka Cuenco po, di po ba? Diba? Noong 1949, sinasabi na 12 is a quorum. Tapos, I will give you an example also. Starting in 2008, Oh. meron na pong mga sessions kami na 12 lang ang senators. Starting 2008, na present si Senadora Loren, present si Senator Cayetano, present Tama. si Senadora Pia. Since 2008, 7 times po nangyari yun hanggang nitong 2015, June 2015. 7 Dami na times pala, na no? 12 lang ang senador. Oo, nung kay Franklin Drilon, mga kababayan, nung siyang Senate President, nangyari din po yan. Dahil nga yung tatlong kasamahan po nila ay nasa detention facilities, mga kababayan, at yung apat ay nasa ibang bansa. Kaya nag-convene po sila, nag-quorum po sila, mga kababayan, ng 12 sila. Nangyari po yan nung panahon po ni Franklin Drilon. And may quorum sila. Ba't hindi sila nag-disagree dati? Bakit kahapon lang nag-disagree? Oo. So marami pala insikala ko yung 2015 lang at saka isa yung 1949. Yan, sabi, No, Boss Danny, marami kung pala, gusto no? mo Oo, ba mautusan legal, niyo yung reporter niyo, yung inyong Senate reporter, kaya nga, marami na kumuha president. ng copy kumuha ng copy ng journal, o pwede po yun isi-xerox namin para makita ho ninyo na since 2008 hanggang 2015, 7 times nagkaroon na 12 senators lang dahil yung iba nasa abroad, yung iba nung 2015 nakakulong yung tatlo. Yan, 2015 Tama. may nakakulong na tatlo. So Exactly. So itong pinag-uusapan natin, yung July 6 na impeachment trial, do you need to magkaroon uli, mag-convene kayo na dapat mag-quorum uli kayo to elect talagang si Gatchalian as the presiding officer? May ganun bang scenario? Pag-uusapan namin kung sino magiging trial manager po ang tawag. Okay? Impeachment Dahil siya manager. po, impeachment trial manager. Siya po yung magsasalita doon, magmumonstra upon the approval of the presiding officer. Of course, si Senwin Gatchalian pa rin po presiding officer. Tama. Okay. Medyo nalito ako doon, Senator Erwin, no? So,
if ang sinasabi po ninyo, pagdating ng July 6, it will be Senator Sherwin Gatchalian who will be the presiding officer Presiding, ng opo. impeachment Yes. court. But Napag-usapan po namin na pwede pong and then we keep on researching right now, looking and seeking the guidance of legal luminaries na paano ba ito? Can we elect or appoint a trial manager? Sabi ng ilan, yes. So we're still checking. We will be asking po yung mga constitution conveners po natin. Opo. No lang din Tama. po. Pag si Senator Sherwin Gatchalian po ang magiging presiding officer, isn't it tantamount to also, isn't it equal to also saying na he is the Senate President kapag siya po ang umupo bilang Senate Impeachment Court presiding officer? Acting Senate President. Hindi Hindi po pa niya rin. pwedeng i-claim na siya po ang Senate President dahil Opo. ang Senate President lang po ay iluluklok ng 13 senators. Opo. Tama. Otherwise 12 lang po eh. Opo. So he continues to be the acting Senate President. Yes po, but we still have to have the attendance of all senators to be present doon po sa impeachment court, di po ba? Pwede din po We'll itong- see, we will see po Ma'am Rica kasi if they will not attend, they're sending a strong message na ayaw po nilang matuloy yung hearing, yung impeachment trial. Oh, yan na yun. Ganyan lang kadali, mga kababayan. Kung ayaw mag-attend na Alan Peter Cayetano, ibig sabihin lalabas yung tunay na kulay nila dito na lahat ng ginagawa nilang yan, mga kababayan, ay para hindi talaga matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte kung hindi sila attend. Oh, so pwede po kayo mag-impeachment trial na kayo lang po ang nandun? Di Hindi po kaya ba po under the pag-uusapan po Constitution? namin yan. Later po may caucus po kami ulit before daw nagsinediye na po kami. May caucus po mamaya ang majority. We will talk about it. Tsaka yung mga rules sa July 6 po. Opo. Okay, pero alam mo, Senator Erwin, from an outsider looking in, lalo na mga media, kasi 10 senators lang naman ang kay Cayetano di ba? How can the Senate effectively function kung 10 lang sila tapos siya ang Senate President? Yun ang siguro ang medyo magulo sa marami, di ba, Senator Erwin? Lame Tapos duck. kayo, Alam labing-dalawa, mo- you can always outvote them di ba? Oh. Exactly. Kaya nga po ayaw niyang pumasok. Ayaw niyang pumasok kahapon. Kasi kung nagbukahan Wala silang numero. Wala silang numero. po. Tama po kayo, Boss Danny. Tama po kayo, Sir Danny. So kayon, kaya continuing ang inyong mga caucuses para at least ma-resolve yan. Kasi as far as parang may stalemate nga ganun, hindi, baka walang maipasa. So ibig sabihin, kahit 12 lang kayo pumapasok, meron kayo maipapasang batas, lalo na kung meron special Meron po. session. Di ba? Because may quorum po eh. 12, Tama. 12, di ba? May quorum. Oo. So yun ang magandang ma-address kasi hindi na pag wala yung 10 na yun, pwede pa rin kayo mag-function. Buo pa rin. Buo pa rin di ba? yung quorum. Lalo na kung may special session, it looks like mukhang the president is acknowledging naman yung nangyari kahapon at saka yung O di sa madalit salita, mga kababayan, kung ayaw pumasok nung 10 na mga kaalyadong senator ni Alan Peter Cayetano, hindi nahihinto ang Senado sa pagtatrabaho. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy pa rin basta present yung 12 mga kababayan para magkaroon ng quorum yung mga session hall. Yung session hall, mga kababayan. 'Di ba? So ibig sabihin na mangyayari dito, magiging walang silbi yung 10 senator na kaalyado ni Alan Peter Cayetano kung ayaw nilang pumasok. Dahil nga, kahit hindi naman sila pumasok, magkakaroon pa rin ng trabaho ang Senado. House, di ba? Senator Opo. Erwin. Opo, tama po kayo, Boss Danny. Ayun. Oo. Okay. Ako, gusto ko lang din malaman, Senator Erwin, may alam ka po ba na mangyayari ngayong araw? Kasi pinauwi na po ni Senator Sherwin yung mga tao, di po ba? Dahil wala namang pasok. Ako may alam po. Opo. May Ano? ugong-ugong po na destabilization po. The way it looks like dadami raw po na dadami ng tao. Nagpapatawag po sila ng maraming tao sa labas po ng Senado. Habang salita po sila ng salita doon, mag-grandstand po yung 18 Marines, okay? Para doon yung image po ng gobyerno, sasabihin ng tao, yung pala, ganito pala. Kahit na po illegal po yung kanilang sinasabing, I don't even want to call it hearing. Siguro assembly na lang, sabihin natin. Illegal po yung kanilang ginagawa. Pero tuloy-tuloy po para, alam po naman po ni Senator Cayetano na hindi po mare-record yun, hindi mailalagay sa journal. Pero sige lang, kasi may nanonood, may audience po siya sa social Tama, media. tama. May naniniwala Exactly. Hindi Alam naman- natin yan, Boss Danny, dahil nasa media tayo. Kaya nga, Naging alam ko kung reporter galawan tayo. na ganyan. Naging bureau chief ka pa. At alam mo kung ano yung mga juicy na story. Yung chismis, ika nga. Pero wala naman pong lumalabas na papatayan ng ilaw tsaka ng aircon at wifi ngayon dahil dapat walang trabaho pero may mga tao doon. Wala naman pong gano'n. Nagsabi nga, actually po, yung mga legit na empleyado po, pinauwi na. So dapat po ang recourse lang. Pero mabait din po si Senator Win. Sinabi niya, hindi namin ugali yan. Pero kung tutuusin po pwede. Dahil sino ba yung, wala na nga pong trabaho. Di ba? Home at Tama. work from home. Yeah. Pero Senator Erwin, meron bang, kasi para to settle nga the issue, meron pa bang pwedeng sumama para maging 13 na kayo, wala nang problema? 2-3 po. Ang problema, hindi lang alam paano tatawid. Ganun ba? Kasi Oh. ang nakikita po lang yung backlash
banat ang abutin nila sa troll sa mga vlogger. Pangalawa, i-ostracize sila ng mga tao na ika nga supporters ng grupo na kinaan. Okay mga kababayan. Ito maliwanag May tatlo pa hanggang dalawa or may dalawa pa hanggang tatlo natatawid na senator sa kanilang grupo. Kaso ang problema, natatakot yung dalawa hanggang tatlong senator na yon na baka pag tumawid sila sa grupo ni na Tito Sen ay batikusin sila ng mga DD-shit vlogger at ng mga DD-shit supporter. Kasi mga kababayan, yun ata ang panakot sa kanila. Aniban nila. Pero at the same time, nagdadalawang isip na because of the fact na may pressure sa kanilang pamilya, sa kanilang church, sa kanilang community. Oh, sa kanilang church. Ibig sabihin si Joel Villanueva ba yan? Si Joel Villanueva ba yan yung isang lilipat o possible na lumipat? Alam nyo mga kababayan na ito kita nyo ba yung nangyari kay Senator Chis Escudero? Nung una, sinasabi ng mga DD-shit nung nasa grupo ni Alan Peter Cayetano, di, ginigipit nyo yan, walang kaso yan. Walang kaso yan, ginigipit nyo lang yan. Pinupuntriyan nyo lang yung majority ni Alan Peter Cayetano. Nung lumipat na mga kababayan si Chis Escudero, ano yung sinasabi? Nung mga DD-shit, ano yan, kaya lumipat yan kasi may kaso yan, ibabasura na yung kaso niyan. Alam nyo, ganito lang yan mga kababayan. Dito sa mga DD-shit talaga, pagka mali, pinapanginoon nila. Ngayon, pagka yung mali na yun, itinama nila yung mali nila, binabatikos na po agad nila. At ngayon, ito panawagan ko doon sa mga gusto pang lumipat na nagdadalawang isip, huwag kayong matakot batikusin ng taong bayan. Matakot kayo pag nagalit ang taong bayan dahil sa pinaggagawa nitong mga kaalyado ni Cayetano sa Senado. Diba? Mas matakot. Kikita niyo ba yung nangyari kay Chis Escudero? Naging ano pa siya, naging good shot pa siya sa taong bayan. Bakit? Nagkaroon ng trabaho ang Senado dahil sa kanya Diba? Yung mga bumatikos ko, konti lang. Pero yung mga bumilib at humanga kay Chis Escudero, madami. Dahil nga mga kababayan, lumipat siya sa grupo ni Tito Sen ng walang kondisyones. At higit sa lahat mga kababayan, maliwanag din na yung ginawa niya ay para talaga sa taong bayan. Diba? Kahit pasabihin na may kaso siya at makukulong siya, mas pinili niya pa rin gawin sa huli yung tama. Diba mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Hindi na po nila, pati mga anak nila pinagsasabihan, Daddy, yung school namin sinasabi, nagtatanong bakit di ka raw pumapasok? O Mami. Ganun Oo. At di lang din po doon, at Senator, tanong ko na lang din po, no, yung accusation. Ito daw yung pressure yung pressure do sa tatlong senator mga kababayan. Ulitin nga natin yung mga simbahan daw, yung mga anak daw nagrereklamo na kasi nababa sa school mga kababayan Ito nga yung mahirap dito, ang magulang kasi lumalambot pag anak ang pinag-uusapan. Alam nyo ba, pag anak yung humiling sa magulang na, Mami, ganito, gawin nyo naman yung tama ni Daddy. Wala magagawa yung magulang kung hindi gawin yung tama kasi kailangan nilang ipakita sa kanilang mga anak na mabuting magulang sila. Kasi ang nakikita po nila yung backlash, banat ang abutin nila sa troll sa mga vlogger. Pangalawa, i-ostracize sila ng mga tao na ika nga supporters ng grupo na kinaaniban nila. Tama. Pero at the same time, nagdadalawang isip na because of the fact na may pressure sa kanilang pamilya, sa kanilang church, sa kanilang community, hindi na po nila, pati mga anak nila pinagsasabihan, Daddy, yung school namin sinasabi, nagtatanong bakit di ka raw pumapasok? O Mami. Ganun Oo. At di lang din po doon, at Senator, tanong ko na lang din po, no, yung accusation na sinasabi ni Senator Jinggoy na siya daw po ay nilapitan at paulit-ulit na kinausap na Ay, totoo po yun. bumaliktad po, sumani po sa mayorya. Pero di na po siya nag-mention ng pangalan. Kilala niyo po ba kung sino yung sinasabi niya? Totoo po yung mga barkada niya, yung mga kasamahan niya. Pero yung pinapalabas niya na may kapalit. Yung may Bumaligtad kapalit ka, daw atras po. ang kaso. Opo. Kaya hindi niya raw inatras ang kaso. Opo. Wala. Meron po sa mga kasamahan ko, mga kaibigan niya. Halos lahat naman po nung sa grupo ng majority ngayon, kaibigan niya lahat yan dahil kasabayan niya po. Sila Tama. Tito Sen, kasabayan niya po yan. Sila Sen Win Gatchalian. Halos lahat po, except lang sa akin. Si Sen Rapi, nakasabayan niya. Kinakausap po siya, totoo po yun. Pero sinasabi niya, para makakuan lumipat ako para alis ang kaso ko.
Ano namang karapatan ng senador na sabihin na matatanggal ang kaso? Hindi naman namin hawak ang sandigan, hindi namin hawak ang ombudsman. Di po ba? Tama. How can you say that na mag-bargain na sama ka sa amin, dismiss ang kaso mo? Opo. Baka tawanan ka ni Ombudsman Remulla. Baka pagalitan ka pa ng mga justices na sandigan bayan na nakikialam. Are you gonna challenge him to name those senators na sinasabi po niya? Alam Well, naman mo yan, maski na hindi po bawal ho yun, Ma'am Rita, na hihikayatin ka. Hindi po masama yun. Normal po yun pag may kudeta. Na pare dito ka na. Kasi magbabarkada kayo. At the end of the day, pare sama ka na dito, huwag ka na dyan. Kailangan namin ng numbers para makuha namin muli yung bilang. Uso ho yan pag may kudeta. That's reality. Yung ano lang talaga, yung pag-accuse na sumama ka para i-drop yung kaso laban sa'yo, yung nagpapabigat Paano nga po, dun sa paano statement niya. i-bargain po ng isang senador ng barkada niya, hindi naman po member ng sandigan, hindi rin po under ang sandigan sa Senate, sa Senate President. Tsaka may mga separation of power yan, mga kababayan. Hindi pwedeng pakailaman ng Senado yung investigasyon ng Sandigang Bayan. Hindi rin po under ang sa minority leader, hindi rin under si Boying Remulla, ang ombudsman sa Senado. Opo. And, So ano po paghuhugutan ng pangako na yon, di po opo. ba? And finally, Senator, before we let you go, no, what's gonna happen on Monday sa Blue Ribbon hearing na kayo po mag-head? Tuloy po yung hearing, titingnan po natin. Ngayon, i-reassess na lang po natin kung imbitahan ba ulit yung 18 na yan. Nandyan na ho lahat. Pero alam mo, Senator, medyo naano lang ako doon sa sinabi mo. Sana how soon can that happen? Sabi nyo, mga 2 o 3. Kailangan nyo lang isa Matapos na mabuo lang yung 13 di ba? Hindi lang po alam, very positive ka ba na mukhang mangyayari ito within the week? Oo. Before the weekend? Hindi ko ho masabi kasi may somebody's talking to them right now. Salamat po, Boss Danny. Okay, maraming salamat. Thank you, Senator Erwin. Ayan. Di ba, biruin nyo mga kababayan, nabanggit ni Senator Erwin Tulfo na may 2-3 yung possible na lumipat mga kababayan, pero hindi alam kung paano kasi natatakot na banatan ng mga DD-shot vlogger at ng mga supporter nitong mga Duterte kasi alam nyo naman makikitin utak ng mga yan. So ngayon, kung mapapansin nyo rin mga kababayan, maliwanag din naman na yung ginagawa ni na Marcoleta, ni na Alan Peter Cayetano is a tool mga kababayan para i-destabilize ang gobyerno, para atakihin ang gobyerno. At the same time, mga kababayan, para maipilit yung mga gusto nila kahit wala namang ebidensya. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, saan ka nagkatala, abogado, sasabihin mo na may isang senator na sangkot sa o nai-implicate sa pagbili ng mga kababaihan. Maliwanag naman na yung issue na yan kay Mike Defensor tumatama yan. Tapos ipapahid nyo sa iba. Kaya nga para sa akin, mga kababayan, tama lang talaga na wag ipatawag na itong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines kasi baka mamaya mamura lang to ni na Senator Rapi Tulfo, ni na Senator Erwin dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero mas maganda rin kung maipapatawag ulit yung mga yan para masoplak yung mismong kasinungalingan ng mga yan. Mga kababayan, di ba? Para masoplak yung mga pinagsasasabing hindi maganda ng mga taong ito. So ngayon, mga kababayan, kung kayong tatanungin, ano po masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan.